Magandang gabi po sa bawat isa. Bilang kinatawan ng Iglesia ng Panginoong Jesucristo sa Tayug, Pangasinan, ang aming pong iglesia, ang Shepherd's Call Covenant Church, ay nagpaparating ng taus-pusong pakikinamay sa Sipal family, sa kanyang may bahay, ganun din sa iglesia. Kung kami ay nalulungkot bilang kapatid na iglesia, how much more ang iglesia ng Dizon Reformed Baptist Church at lalo na ang pamilya. Pero katulad ng ating inawit na himno na naglalaman ng napakayaman na katotohanan, pinagpala ang kasiguraduhan na meron sa taong nakaratay dito. This man is not just a man. He is a man, one of Christ's general in his field, leading his people to propagate his kingdom. Kaya masasabi ko with full confidence, with Apostle Paul, with this man, your labor in the Lord is not in vain. Alam niyo po ba, ang verse na ito ay malimit gamitin ng mga Kristiyano na parang your labor in the Lord is not in vain as a challenge sa Kristiyano na kapag naglingkod ka sa Panginoon, ikaw ay pagpapalain, hindi mawawalan ng kabuluhan, may kapalit ang paglilingkod mo sa Panginoon, which is nakapokus sa material na bagay. Pero mga kaibigan, mga kapatid, ang mensahe dito ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58 is not assurance in material blessings, but assurance in the resurrection of Christ. Katulad ng hymno na ating inawit, blessed assurance. So therefore, with full, sasabihin ko, now I would remind you, my beloved brothers in Christ, of the gospel I preach to you, which you receive, in which you stand, and by which you are being saved, if you will hold fast to the word I preach to you, unless you believe in vain. For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day in accordance with the scriptures. Kaya sinasabi ni Paul na your labor in the Lord is not in vain sa mga Kristiyano. Ang sinusulatan po dito ay mga Kristiyano. Iglesia na may pananampalataya kay Kristo Jesus. Si Pablo ay kanyang pinapaalalahanan ang mga Kristiyanong ito, mga taong may pananampalataya kay Kristo sa kanilang kasiguraduhan sa muling pagkabuhay. Dahil ang konteksto dito, mga kapatid, ay merong tao o mga tao na nandoon sa pangalan na they call themselves Christian, and while saying na naganap na ang muling pagkabuhay dito sa 1 Corinthians chapter 15. Kaya sabi ni Paul, kung ang muling pagkabuhay ay hindi totoo o naganap na, ano pang hinihintay natin? Ano pang pag-asa na meron tayo? Kung hindi totoo ang muling pagkabuhay, tayo na ang pinakakawawa sa buong mundo. Kung hindi totoo ang muling pagkabuhay, anong klaseng pananampalataya meron tayo? Ang isang Kristiyano, wala. At itong gusto kong bigyang din sa gabing ito, mga kaibigan, mga kapatid, sa Kristiyano na may pananampalataya kay Kristo, kapatid, meron kang kasiguraduhan sa muling pagkabuhay. Sa taong walang malinaw, yung naririto na walang malinaw na katatayuan sa harapan ng Diyos, meron kang muling pagkabuhay. Muling pagkabuhay para danasin ang puot ng Diyos sa kasalanan, yan ay sigurado, sinabi ni Kristo yan. Sa 1:5, chapter 5. And then dito sinasabi ni Paul, na si Kristo, sinasabi niya dito sa mananampalataya,
na si Kristo ay namatay para sa kabayaran ng kasalanan. Sino yung ina-address niya dito? Yung mga mananampalataya. Yun ang kasiguraduhan na meron sa kanila sa muling pagkabuhay. Na si Kristo ay muling nabuhay para saan? Para saan? Sinasabi kasi dito, kung hindi totoong muling pagkabuhay, sabi niya, kayo pa ay nasa inyong mga kasalanan. Hindi sinasabi dito ni Apostol Pablo na kung totoong muling pagkabuhay, hindi na kayo mamumuhay sa kasalanan. Although yung kabanalan ay bunga ng benepisyo na kay Kristo. Pero ang konteksto dito na binibigyang diin ni Apostol Pablo ay ang muling pagkabuhay ni Kristo ay pagbibigay diin sa katotohanan na ang mga taong tinubos ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo ay bayad na ang kasalanan. They are justified because of the finished work of Christ and is certainly assured because of His resurrection. Ang mga taong tunay na kay Kristo ay may kasiguraduhan na nabayaran ang kanilang kasalanan. Pinatawad sila ng Diyos dahil si Kristo ay muling nabuhay. At ang Kristong ito na muling nabuhay ay ang Kristo na karapat-dapat na mamatay doon sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng kasalanan. Walang ibang tao na pwedeng magbayad ng kasalanan. Tanging si Kristo lang. Ang Diyos, ang walang hanggang anak ng Diyos na nagkatawang tao upang maging posible ang kabayaran ng kasalanan. Dahil walang nilikha ang kayang magbayad dito. At bakit? Si Kristo. Bakit sa pamamagitan ni Kristo, ang mga mananampalataya ay may kasiguraduhan sa kapatawaran? Bakit ang mga mananampalataya ay wala na doon sa kasalanan? Wala na silang takot doon sa resulta, sa consequence ng kasalanan. Why? Because they are justified. Sila ay pinapaging banal ng Diyos. Sa paningin ng Diyos, ang taong kay Kristo ay matuwid, banal, hindi dahil sa sarili mong kabanalan. Wala tayong kabanalan. Wala tayong katawiran. Kahit ikaw pa pinakamabait dito sa loob ng gusaling ito, sa harapan ng Diyos, makasalanan ka pa rin. Pero ang mga taong kay Kristo, sa paningin ng Diyos, sila ay matuwid, sila ay banal, hindi dahil sa kanilang sariling kabanalan, kundi dahil sa kabanalan na kay Kristo na idinamit sa kanila. Kaya ang kanilang kasiguraduhan ay nandoon kay Kristo. At ang kasiguraduhan na yun ay nagiging tiyak dahil si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay. Pwedeng sabihin ng ilan, paano ka nakakatiyak? Nakapunta ka na ba sa langit? Well, si Pastor Belmore nandun na. Iniisip ko nga kanina habang nagmumotor ako, napakaganda naman nun. Kasi nakita ko siya nung Friday. Hirap siya makahinga. So maaaring yun ang isang cause ng kanyang pag-uwi sa Panginoon, ang hirap na makahinga. At bilang isang Kristiyano, pag nandun ka sa mga ganong pagkakataon, anong gagawin mo? Mananalangin ka. Di ba? Mananalangin ka. Pero ano ang ikinaiinggit ko? Ito lagi ko sinasabi pag ako ay nagsasalita sa burol, sa selebrasyon ng buhay ng isang kapatid. Nalulungkot ako. Pero mas nangigibabaw ang inggit. Kasalanan ng mainggit, di ba? Pero naiinggit ako. Kasi yung dinadanas niya ngayon, yun ang gusto kong maranasan. Kaya sabi ko nga sa post ko nasa piling na siya ni Kristo. At sigurado ako na ang kaligayahan niya ay hindi malirik. Kasi nasa piling na siya.
ng Kristong parehas naming inaasam. Kaya lamang nauna siya eh. Biruin niyo nung may hirap siyang makahinga, nananalangin siya. At pag-amin niya, nandun na siya sa harapan ni Kristo. And come, Belmore, my servant. Well done. Well done. Siya ang kasiguraduhan na meron. At babalikan ko. Maaaring sabihin ng ilan, paano ka nakakatiyak na may buhay na walang hanggan, na merong kaligtasan, na merong muling pagkabuhay? Well, sinabi ng Biblia. At hindi lang basta sinabi ng Biblia. Hindi ko sinasabi na dahil sinabi ng Biblia, maniwala ka no. Hindi lang ganun. Alam niyo kung bakit? Sino dito mahilig sa history? Mahilig tayo sa history. Bakit kayo naniniwala sa isang pangyayari sa nakaraan? Ba't kayo naniniwala sa isang nangyari sa nakaraan? Dahil meron kayong matibay na basihan. Sa panahon natin ngayon, ano yung matibay na basihan mo? Dokumento. Dokumento ng mga tao sa panahon na yon na pinaniniwalaan mo. Ang Biblia po ay dokumento ng mga taong nakasaksi sa Kristong muling nabuhay mula sa mga patay. Hindi lamang po ito simpleng spiritual na book. No. Realidad po ang nilalaman ng Biblia. Kaya yung mga apostol na nagsasabi dito na si Kristo ay muling nabuhay, mga totoong nakasaksi. In fact, sinabi din ni Apostol Pablo dito sa 1 Corinthians, na ang Panginoong Jesucristo sa kanyang muling pagkabuhay, nagpakita siya sa mga apostol. Kaya yung mga apostol, sila Pedro, sila Juan, anong sinasabi nila? Yung pag-asa ng kasiguraduhan sa muling pagkabuhay. And then sabi ni Apostol Pablo dito, nagpakita siya sa 500 mga kapatid. Totoo po ang muling pagkabuhay. At bilang tao, hindi ko sinasabi na bilang Kristiyano, huwag kang malungkot, huwag kang mahiyak. May muling pagkabuhay. No, harsh po yan. Tao po tayo. Natural lang malungkot. Natural minsan lang magtanong sa kabila ng ating kasiguraduhan. Pero ang Diyos, hindi niya tayo kinukondem kahit sa ganong pagkakataon. It's okay to grieve. It's okay. But rest assured that there is assurance in the resurrection. And with confidence, pwede nating sabihin, lalong-lalo na sa mga may kasiguraduhan kay Kristo, see you in the morning, Pastor Bell, in the morning of resurrection. And now, my question, sa sino man na naririto na walang kasiguraduhan kay Kristo, hindi kong sasabihin repent and believe. Because true faith that comes from the work of the Holy Spirit will produce a true repentance. Hindi mo kailangang tumalikod muna sa kasalanan mo at sumampalataya kay Kristo. Malabong mangyari yun. Ang nauuna ay ang paggawa ng banal na spirito. At ang paggawa ng banal na spirito na yan ay nagdudulot ng tunay na pananampalataya. At ang tunay na pananampalataya na yan, na dulot ng Diyos Espiritu Santo, ay ang maghahatid sa iyo sa tunay na pagsisisi sa kasalanan. At doon mo makikita na si Kristo ang aking pag-asa, na si Kristo ang aking kasiguraduhan. At kung sino ka man na naririto na walang kasiguraduhan kay Kristo,
Itong panawagan ko sa iyo. Isuko mo ang buhay mo sa Panginoong Jesucristo. Isuko mo. Upang sa gayon, kasama ng mga taong may kasiguraduhan kay Kristo, may kumpiyansa mong aawitin. Blessed assurance, Jesus is mine. Tayong lahat ay manalangin. O aming dakilang Diyos, marami pong salamat sa gabing ito. Kayo po ang madakila. Kayo po ang madakila. Maraming salamat sa biyaya po ninyo. Maraming salamat sa inyong mga salita na hindi lamang nagdudulot sa amin ng comfort, pagpapayapa sa aming mga nalulungkot o nalulumbay ng mga emosyon. Pero salamat sa katotohanan ng inyong salita na bagamat kami mga tao ay pragmatic, pabago-bago ng isip, pabago-bago ng emosyon, pero ang inyong salita ang nagsisilbing tanikala na nagagapos sa amin, sa aming kasiguraduhan na meron kay Kristo. Kayo po ang siyang kumatagpo sa mga tao na niloob po ninyo na makaranas ng biyaya na na kay Kristo. At sa inyo ko rin po idinadalangin ang iglesia ng Dizon Reformed Baptist Church. Kayo po ang siyang maggawad sa kanila ng kapanatagan, kapayapaan sa ganitong sitwasyon. Sa pamilya, Panginoon, kayo po ang mag-comfort sa kanila. Lalong-lalo na po sa may bahay. Ganon din sa kanilang anak. Kayo ang maluwalhati, O Diyos. Madakila. Amen and amen.